Good day mga lods. So ngayon ang ating pag-uusapan is all about SMB. Pag-uusapan natin itong SMB ay isa sa mga PBA standard of all franchises dito sa PBA at saka yung turning point ng SMB bago makuha itong PBA Commissioner's Cup Championship. Pero kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel ay humingi po ako ng likes, share and subscribe. Maraming salamat in advance mga lods. So sa katatapos lang na PBA Commissioner's Cup Championship na umabot nga ito sa Game 6 ay napanalunan na nga ng San Miguel Bearmen ang kampyonato sa 4-2 win-loss record kalaban ng Magnolia Chicken Templados. So sa kasalukuyan nga itong San Miguel Bearmen ay laman sa mga balita at sports magazine sa pagdiwang nila ng kanilang kampyonato dito sa katatapos lang na PBA Commissioner's Cup. At ayon din dito sa report ng Spin.ph ni Ruben Tirado, malaking desisyon ang nagawa nga ng San Miguel Bearmen para dalhin itong si Bini Botray dito sa conference. Ito yung tinatawag na pivotal points na bago maganap nga itong championship ng San Miguel Bearmen. So totoo naman ito mga lods na malaki nga talaga ang naging tulong nitong si Bini Botray dito sa San Miguel Bearmen dahil dito sa kanilang kampanya na medyo nag-aalanganin nga, kaya napilitan itong San Miguel Bearmen management na magpalit ng kanilang import dahil sa hindi naman magganong kagandahan ang nilalaro ng kanilang unang import na si Ivan Aska. So itong si Bini Botray, masasabi nga natin napunan nga niya ang posisyon na hinahanapan ng San Miguel Bearmen dahil sa sentro nandun na nga si John Marfado. Si Bini Botray nga yung pumalit dun sa pwesto na kinakatayuan nga nitong si dating SMB player na si Arwin Santos. Kaya nagko-complement nga talaga itong si Bini Botray dito kay John Marfado, which is maganda nga ang tinatakbo nila dito sa elimination round. Nakapagtala lang naman itong si Bini Botray ng 11 sunod na panalo bago nga ito nakatikim ng pagkatalo dito na sa finals kalaban nga itong Magnolia Chicken Templados sa game 3 and 4. Kaya itong si Bini Botray ay may paliwanag naman dito si Coach George Gallen na ayon nga sa kanya ang turning point nga ng San Miguel Bearmen ay bago pa nga dumating itong si Bini Botray. So atin alamin nga dito, sabi nga dito ni Coach George Gallen, ang turning point ng conference ng San Miguel Bearmen ay bago dumating itong si Bini Botray sa San Miguel Bearmen. At ayon pa nga dito kay Coach George Gallen, ang last 2 games ng San Miguel Bearmen na nilaruan nga nitong si Ivan Aska ang nagpabago ng kapalaran sa kampanya ng San Miguel Bearmen dito sa PBA Commissioner's Cup. So dito nga mga lods, nakalaban nga nila dito sa bago umalis itong si Ivan Aska ay ang Barangay Ginebra San Miguel, kung saan tinalo nga nila itong Barangay Ginebra San Miguel noong December 15 at sa score na 95-82. At dito nga mga lods, hindi nga maipagkakaila na ang pagpasok ni Bini Botray sa junior sa SMB ang isa sa mga pivotal decision na nagawa ng SMB. Nagtala lang naman siya ng 11 sunod na panalo para ilagay sa pangalawang pisto sa pagkatapos ng elimination round ang San Miguel Bearmen. Pero may paliwanag dito si Coach George Gallen regarding dito sa turning point nga nitong San Miguel Bearmen. At ayon nga dito sa kanya sa report ng Spin.ph, bago nga dumating itong si Bini Botray, dito nagkaroon ng turning points itong San Miguel Bearmen dito kay Ivan Aska. Nung maipanalo nga ni Ivan Aska ang dalawang huling laban nito dito sa San Miguel Bearmen. At alam naman ni Ivan Aska na papalitan na nga siya ng San Miguel Bearmen, ngunit pinakita pa rin ni Ivan Aska ang kanyang puso sa paglalaro at naibigay nga niya ang dalawang panalo dito sa San Miguel Bearmen, kung saan nag-register nga sila ng 3-3 win-loss record bago nga kukunin ng dalawang sunod na panalo ni Ivan Aska para ilagay sa 5-3 win-loss record itong San Miguel Bearmen, which is ito yung tinutukoy ni Coach George Gallen na naging turning point na nga nitong San Miguel Bearmen dito sa PBA Commissioner's Cup dahil nagtuloy-tuloy na nga itong panalo ng San Miguel Bearmen nung umalis na nga itong si Ivan Aska dahil pumalit na nga itong si Bini Botray. So ang San Miguel Bearmen ay dala na nga ang momentum nila dito sa elimination round
Kaya nagpatuloy ang winning tradition nitong San Miguel Bermen sa elimination round kahit pinalitan na nga nila itong si Ivan Asca, itong si Benny Boatwright naman ang gumawa. So dito naman tayo mga lods sa report ng Inquirer.net regarding naman dito sa latest PBA title si San Miguel out for 30 crown. So ayon kay Sir Jonas Tirado naman ito mga lods, so hindi naman nakakapagtaka na makukuha ulit nitong San Miguel Bermen itong PBA Philippine Cup. Ito yung pang 30 sana na kampyonato nitong San Miguel Bermen kung makukuha nga nila dito. Dahil sa pagkapanalo nila dito sa PBA Commissioner's Cup, sila pa rin ang paboritong mananalo dito sa Philippine Cup ayon nga dito sa balita. At lalong-lalo na nasa kanila itong most valuable player ng finals MVP nitong katatapos lang na PBA Commissioner's Cup, itong si CJ Perez. At syempre nandyan din ang 7-time MVP na si John Mar Fajardo. So dito nga masasabi natin na kumpleto nga ang piyesa nitong San Miguel Bermen para nga makuha nila itong PBA Philippine Cup di ngayong season din. So hindi naman nakakapagtaka itong mga lods, kaya nga sinasabi dito rin sa balita na itong San Miguel na nga ang tinaguriang standard of the Philippine franchise ng PBA. So lalong-lalo na ngayon nadagdagan nga itong San Miguel Bermen ang katulad kay Don Troliano. So hindi naman makikagkakaila din na itong si Don Troliano, Jericho Cross at syempre nandyan din itong si Terence Romeo at ilang pang mga bench player na katulad ni Jeron Ting. So itong si Terence Romeo ay galing nga sa injury pero asahan natin nagagaling na nga ito. At syempre nandyan pa rin na itong si veteranong si Marcio Lasater at saka si Chris Ross. So ayon nga dito sa balita ng Inquirer.net, sa pagkapanalo sa Commissioner's Cup ng San Miguel Bermen ay nag-angat nga sa kanila para bilang paborito na maipanalo ang pang 30 korona ng prangkisa dito sa Philippine Cup na magsisimula ngayong katapusan ng buwan. So ang Bermen nga mga lods ay certainly mayroon mga piyesa para patunayan kung bakit sila ang basihan bilang standard of all franchises dito sa liga. So katulad nga ng sinabi natin, kompleto ricados nga itong San Miguel Bermen mula point guard, shooting guard dito sa forward at saka siyempre sa sentro dahil nandyan si John Mar Fajardo. Kaya sila nga ngayon ang basihan o sila yung barometer o sila yung basihan nga dito ng sukatan ng lahat ng franchise o lahat ng membro dito sa PBA, lahat ng team sa PBA. Ang San Miguel Bermen ngayon ang barometer kung gaano sila kalakas. So kung kailangan nilang tumbasan o kailangan lalampasan itong San Miguel Bermen para makakuha ka ng kampyonato dito sa PBA, kailangan mong higitan ang kupunan ng San Miguel Bermen mula sa kanilang mga player at syempre sa mga coaches. So yun ang nagiging basihan ngayon itong San Miguel Bermen, lalong-lalo na sila ngayon ang defending champion dito sa PBA Commissioner's Cup at saka dito sa Philippine Cup. Itong San Miguel Bermen din ang defending champion at lalong-lalo na ngayon itong sinasabi ni Coach George Gallant na ang San Miguel Bermen ay hindi lang Death 5 kung hindi Death 15. So kailangan mo makipagsabayan dito sa San Miguel Bermen.